Kilala mo ba si Macario Sakay? Narinig mo na ba ang kanyang kwento? Kung hindi pa, halika alamin natin ang kanyang kasaysayan. Si Macario Sakay ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong 1870. Lumaki siyang mahirap at nagtrabaho bilang isang barbero bago sumabak sa himagsikan. Sa kanyang murang edad, nakakita na siya ng pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Taong 1874, sumali siya sa katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Sa loob ng samahang iyon, natutunan niya ang pagmamahal sa bayan at tunay na kalayaan. Nang sumiklab ang rebolusyon laban sa Kastila noong 1896, buong tapang siyang lumaban. Naging kilala siya sa tapang at galing sa pakikidigma. Nang ideklara ang kalayaan noong 1898, naramdaman nilang natupad ang pinaglabanan. Ngunit dumating ang mga Amerikano at muling sinakop ang bansa. Hindi sumuko si Sakay, sa halip ay ipinagpatuloy ang laban. Noong 1902, idineklara ng mga Amerikano na tapos na raw ang digmaan. Marami ang naniwalang natapos na, ngunit hindi si Sakay. Kasama ang kanyang mga kasama, nagtungo siya sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon itinatag niya ang Republika ng Katagalugan. Ang kanyang republika ay may sariling konstitusyon at pamahalaan. Ang kanyang adhikain ay ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ngunit tinuring siya ng mga Amerikano bilang tulisan. Sa kabila nito, nanindigan si Sakay na siya ay revolusyonaryo, hindi tulisan. Naging matagumpay ang kanilang mga gerilyang labanan laban sa mga Amerikano. Bagamat kulang sa armas, hindi nauubos ang kanilang tapang. Taong 1904, mas pinagtibay ni Sakay ang Republika ng Katagalugan. Naging sagisag siya ng pagpapatuloy ng laban sa mga Amerikano. Lumaganap ang kanyang pangalan bilang kinatatakutan ng mga Amerikano. Ngunit para sa mga Pilipino, siya ay bayani. Pinamunuan niya ang mga labanan sa kabundukan ng maraming taon. Ang kanyang pamumuno ay nagbigay pag-asa sa mga Pilipino na hindi pa tapos ang laban. Subalit nais siyang patahimikin ng mga Amerikano. Gumamit sila ng panlilinlang upang mahuli siya. Noong 1906, inalok siya ng amnestya at kapatawaran. Nangako silang may posisyon para sa kanya sa pamahalaan. Sa kanyang puso, nais niyang makipagtulungan para sa ikabubuti ng bayan. Kaya pumayag siyang bumaba mula sa kabundukan. Ngunit ang lahat ay isang patibong. Inaresto siya ng mga Amerikano at kinasuhan ng pagiging tulisan. Dinakip din ang kanyang mga kasama. Dinala siya sa Maynila upang litisin. Sa korte, ipinaglaban niya na siya ay isang revolusyonaryo at hindi kriminal. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga Amerikano. Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Noong 13 ng Setyembre taong 1907, dinala siya sa Bilibid Prison. Doon isinagawa ang hatol sa kanya. Habang papunta sa bitayan, siya ay nakataas ang ulo. Buo ang kanyang loob kahit haharapin ang kamatayan. Bago siya ibitay, nagsalita siya ng huling mensahe. Mabuhay ang Republika ng Katagalugan. Ang kanyang sigaw. At dagdag pa niya, mabuhay ang kalayaan ng bayan. Ang kanyang huling tinig ay nanatili sa alaala ng mga nakasaksi. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa bayan. Ang kanyang kamatayan ay isa na namang martir sa kasaysayan. Ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang pangalan. Siya ay naging huwaran ng katapangan at dangal. Ipinakita niya na hindi lamang mga makapangyarihan ang maaaring lumaban. Hanggang ngayon, siya ay kinikilala bilang tunay na bayani. Ang kanyang Republika ng Katagalugan ay alaala ng pagpapatuloy ng rebolusyon. Marami ang nagsasabing siya ang huling hininga ng katipunan. Ang kanyang laban ay nagpapatunay na hindi madaling supulan ang damdaming makabayan.
Si Sakai ay naging boses ng mga taong hindi kayang magsalita. At ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng apoy para sa susunod na henerasyon. Kaya't ang pangalan ni Macario Sakai ay dapat laging alalahanin. Sapagkat siya ay tunay na bayani ng bayan. Minsan mo na bang narinig ang kwento na ito? May alam ka ba patungkol dito? Pwede ka ba maglagay ng komento para malaman ko? At kung nagustuhan mo ang video na ito, pwede bang pakipindot ng like at subscribe? Salamat po.